All right, good afternoon, everyone. So, kumusta naman? I hope you guys had a good weekend. So today, we're here for you to do lab exercise 1.1 part A, and I can help you if you have some other if you have some questions about it. Hold on, guys. Okay, there we go. Okay, so any questions or difficulties with Lab Exer 1.1 Part A. So again, you are only required to answer, ano yung kailangan nyo lang sagutan? Teka, let me pull out my copy of the module. So ang kailangan nyo lang sagutan ay items 1 until 4, all right? And again, as a clarification, even though problem number 2 requires you to find an appropriate interval for the bisection and the regula falsi methods, hindi pa natin na-discuss yung regula falsi method, right? Pero ang kagandahan nun ay parehas lang yung requirements ng bisection at saka regula falsi methods, all right? So di ba, remember, sa bisection method, yung initial interval, ang only requirement lang ay dapat yung gusto mong root ay nasa pagitan ng original A, B na gusto mong na gagamitin mong interval, right? And then to know that to guarantee that such thing happens, so one requirement is that the function value at the left endpoint and the function value at the right endpoint dapat magkaiba yung sign ng function values nila, right? So f of A times f of B must be negative and the desired root should be between A and B. Right? So para mag-work yung bisection method. Again, nagko-coincide lang yon dun sa kailangan ng regula falsi method. So you can answer number 2 and you can take note of your solution here para pagpunta natin dun sa part B ng problem set 1.1 which will cover the regula falsi method ay yun na rin yung gagamitin nyo. Okay? So any questions? Pero narinig niyo naman ako, guys. React nga kayo if you can hear me or... Okay, great. Thank you, Therese. So, any questions? Tapos na ba kayo sa Exer? Or ngayon nyo pa lang sisimulan? So, ganito sa lab Exer. So, parang siya yung magiging consultation style. So, you'll have to do the laboratory exercise on your own. Kung meron mang clarifications, I can discuss it to everyone. If you are having some difficulties about it, I can throw some hints along the way, pero kayo mag-initiate. So dapat yung questions na gagaling sa inyo. So sa lectures, ako yung bida. Sa laboratory classes naman, kayo yung bida. So pwede nyo i-consult sa akin yung mga problema niyo sa code nyo, or kung meron kayong hindi na gets mula sa lecture, so this would be the perfect opportunity. But I will not do a full-on discussion of the topics that were already covered in the lecture. Okay? Okay, I think, hold on, tingnan ko yun. Sorry, medyo unstable yung internet connection ko, so medyo mabagal dumating yung messages. But I see a question, kaya lang di pa siya naglo-load sa akin. Hold on. Nakita ko na siya sa cellphone ko, pero sa laptop ko hindi pa siya nag-appear. So tingnan ko yung question. Activity, there we go. Sabi ni Carla, ano ang difference ng interval at function value based sa items 3 and 4 po ng Exer? Let me see. Okay, so maybe I can clarify that thing, pero kailangan ko siguro mag-share screen para mas madali ko siyang ma-explain. So, hold on guys. So if you have other questions, type it
in the chat para dumating na siya sa akin. Sorry, masyadong mabagal yung Okay, so hopefully nakabalik na ako guys. React nga kayo kung I'm back. And I hope you can see my screen. Thank you. Today, hopefully umayos siya. All right, so I got a good question from, I forgot who sent it. Okay. But yeah, ano daw yung pinagkaiba nung function value based at saka nung interval based stopping criterion? When we say interval based stopping criterion, so siguro sulat ko dito. Yung interval based stopping criterion natin ay yung i-check natin ay gaano kahaba yung current interval. Tapos tumitigil tayo kapag yung interval on our current iteration is shorter than the tolerance that we set earlier. Okay? So pero guys, kita niyo ba yung screen ko? Hindi ko siya nakikita sa laptop ko. Kita na po, sir. Wala ba yung screen? Sorry, hindi ko nakikita yung screen ko. Oops. Where am I? Kita na po, sir. Okay.
Okay, there you go. So, nakabalik uli ako. Hindi na ako maputol. Hold on. So, wala naman yung screen ko. Okay, there you go. Ano nangyayari? Okay. Yeah, sorry guys, medyo natatagalan. Nag-leave na ako dun sa isa kong meeting kasi merong isang ongoing meeting ngayon, graduate faculty meeting. So, nag-try akong umattend din ng session parallel dito sa atin. Pero yeah, quinit ko na yung Zoom ko. So, hopefully, mas okay na to ngayon sa Teams. So, yeah. Let me try it one more time. All right. So, okay, not Zoom. Saan na yung notability ko? Okay. So I hope nakikita niyo yung screen ko pero sa laptop ko hindi ko pa rin siya nakikita. But I hope from your end nakita niyo yung sinishare ko na screen which is basically the module. Nandun ako sa last part. So kindly let me know kung nakikita niyo kasi hindi ko na talaga siya makita. Let's see. Okay. So yung interval based okay, there we go. Wala, hindi po. Okay. Let me try it one more time. Mhm. So this time, nakikita niyo na ba siya? Let's see. Mukhang hindi pa rin, no? Kasi hindi ko rin siya nakikita dun sa aking monitor. Yeah. Leave ko muna yung tablet ko. Okay, and then let's wait. So basically, meron tayong tatlong stopping criteria, right? Ito yung chine-check dapat tong program natin every time bago siya gumawa ng bagong iteration. So yung pinakauna natin ginamit ay yung interval-based method. Yung interval-based stopping criterion, ang chine-check natin ay gaano kahaba yung current interval.
So, di ba, sa bawat interval, magkakaroon ka ng a sub n, b sub n. Sa nth iteration, meron kang a sub n at saka b sub n. Ang approximate natin on the nth iteration for the root is c sub n, which is the midpoint of an and bn, which is basically an plus bn all over 2. Now, sa stopping criterion, before you proceed to the next iteration, we need to check how long is the nth interval. Gaano kahaba yung nth interval? So titingnan natin ano yung value ng b sub n minus a sub n. So that's the length of the nth interval that you're considering. And sa interval-based stopping criterion, you need to compare the length of the nth interval with the epsilon that you have declared before. So kung yung epsilon mo halimbawa ay 10 to the minus 6, you're telling your program to stop if the current interval has length less than 10 to the minus 6. So titingnan mo yung b sub n minus a sub n, compare mo sa 10 to the minus 6. Kung mas malaki pa sa 10 to the minus 6, ibig sabihin hindi pa ganun kaliit yung interval na meron tayo, so we can proceed with another iteration. But if b sub n minus a sub n will be less than epsilon, then ititigil na natin yung iteration. Kasi nga, na-meet na natin yung interval-based stopping criterion. Mas maliit na sa epsilon yung haba ng current interval natin, so we can stop. Kasi ang sinabi natin sa program natin na satisfied na tayo kapag yung haba ng interval, yung layo ni b sub n mula kay a sub n ay mas maliit na dun sa epsilon na dineclare natin sa taas. Alright? And then yung error ay kalahati ng interval na yon. Kasi nga ang ginagamit natin na estimate dun sa root ay c sub n, which is the midpoint between an and bn. So ibig sabihin, sure tayo na meron tayong root sa pagitan ni an at ni bn. Si root na yon ay within epsilon, alright? Or within the haba ng interval. So pag pinili natin yung gitna ng interval to be our estimate, we are sure that the error is within b sub n minus a sub n all over 2 units away from the actual root. So yun yung interval-based stopping criterion. Sorry, hindi pa rin naglo-load yung Teams ko sa iPad. Pero yun. Pero I hope that's clear. So, chinecheck nyo b sub n minus a sub n, compare it with the epsilon that you declared. Yun yung interval-based method or interval-based stopping criterion. Yung function value based stopping criterion naman, tinitingnan natin yung function value ni c sub n. Right? Remember, ang goal natin ay makahanap ng root. Kung masyado kang naghanap tayo ng root, so ibig sabihin yung function value no estimate natin sa root ay dapat malapit kay 0. Kasi naghahanap tayo ng r in the given interval such that f of r is equal to 0. Right? Now, another way to see if we have a good enough estimate is to look at what is the function value of our current estimate and see if that is within the error tolerance. Ito naman yung function value based stopping criterion. Ang gagawin natin, titingnan natin ano yung function value ni c sub n. Tapos i-compare ko siya kay epsilon. Kasi yung epsilon naman ngayon, in the case of function value-based stopping criterion, ito naman yung pinakamalaking value. Ito yung ina-allow natin na pinakamalaking value dapat ng error ng function value from 0. So kukunin mo yung function value ni c sub n, titingnan mo malapit na ba ito kay 0. Right? Kasi nga si 0 yung target nating function value. So you will check if the absolute value of f of c sub n is less than the error tolerance. If that is the case, then you can terminate your program. All right? So yun yung nangyayari doon. Yun yung pinagkaiba ng dalawang klase ng stopping criteria. Yung interval-based, gaano kahaba yung current interval, so ang concern natin ay gaano kalayo si gaano kalayo si c sub n dun sa actual root. So we are giving importance dun sa x values. Right? Yung function value-based stopping criterion naman, nagbibigay siya ng mas malaking value dun sa y values. Kasi ang tinitingnan natin, gaano kalapit yung function value ni c sub n kay 0. Kasi alam natin ang function value nung root na ine-estimate natin ay 0. So how far is f of c sub n is from 0. Okay? So sa program nyo, pag function value-based criterion yung pinapagamit, titingnan nyo at every step, ano yung function value ni c sub n? Okay, nung midpoint ng interval na meron kayo on the nth iteration. Tapos, i-compare nyo siya kay epsilon.
Kung mas maliit na siya kay epsilon, then titigil na si program. Kasi nga yung function value ni C sub n nyo ay malapit na kay 0. Meaning, you have a good estimate for C sub n. Alright? For R. Okay na estimate si C sub n para kay R insofar as the Y value is concerned. So, yun lang yung pinagkaiba ng dalawa. And depende, kailan mo siya gagamitin? Well, sa exercise, sinabi kung kailan nyo siya gagamitin. Pero if you're doing an actual implementation of it in your research, magdidikta kung anong stopping criterion yung gagamitin nyo ay yung purpose ng pagko-compute nyo ng root. Kung sa pagko-compute nyo ng root, ang primal concern nyo ay gaano kalapit yung root mula dun sa estimate. So, ang gagamitin nyo ay interval-based stopping criterion. Pero, kapag ang focus nyo naman ay gaano kalapit yung function value kay 0 because you are more concerned with the y values, then ang gagamitin nyo ay yung function value-based stopping criterion. Okay? So, mas clear na ba yun? May narinig ba kayo sa mga sinabi kong yan in the last 10 minutes or so? Ayaw pa rin gumana nung share screen ko. I don't know what's happening. All right. All right, you're welcome. Sino nagtanong? Si Carla pala yung nagtanong. All right, so yun. Ibig sabihin, dun sa program na sinusulat nyo, maglagay kayo ng option kay pwedeng ipa-input nyo siya kay user or i-comment nyo para madaling i-turn on or off yung kung aling stopping criterion yung gagamitin. Alright? So pwedeng kasi ang babaguhin nyo lang naman ay isang line, di ba? So maglalagay ang babaguhin nyo lang ay yung line bago siya pumasok sa panibagong iteration. Okay? So nakadepende doon yung gagamitin niya. Pero there would be some times that I will ask you to switch from one stopping criterion to another. So kaya mas okay na same program, lagyan nyo lang ng comments na madaling i-turn on or turn off kapag gamit ko sa inyo. Kesa magsulat kayo ng hiwalay na program. Okay. Tapos, I also suggest that whatever program you wrote today for the bisection method, i-keep nyo siya kasi pwede nyo siyang i-modify na lang later into a separate program or pwedeng same program, lalagyan nyo lang ng different cases para naman sa regular fallacy. Kasi makikita natin this week na halos magkamukha lang pala yung bisection at saka yung regular fallacy. Kaya lang yung pagpili ng C sub n sa regular fallacy ay mas komplikado. Kasi sa bisection method, ang formula lang natin kay C sub n ay an plus bn over 2, yung midpoint ng current interval. Kay regular fallacy, merong mas mahabang formula para kay C sub n. Pero yung proseso, ganun pa rin. Nag-check tayo kung kukuha tayo ng interval, dapat magkaiba yung sign ng dalawang endpoints ng interval or yung function value ng dalawang endpoints ng interval, tapos ko-compute natin si C sub n. Ang problema, si C sub n ay hindi na midpoint. May formula tayong susundin, tapos i-derive natin sa klase kung paano nakuha yung formula na yon para kay C sub n. Tapos ang susunod na step, after mo ma-compute si C sub n, katulad na uli ng bisection. Kasi papalitan mo na naman si an at saka si bn o yung isa sa kanila by C sub n. Kasi ang criteria, kukunin mo yung function value ni C sub n, tapos i-compare mo sino dun sa dalawang endpoints ang may kasalungat na sign ng f of C sub n. Tapos siya yung i-carry over mo dun sa susunod na iteration. Okay? So yun lang, tip. So wag nyong buburahin yung sinulat niyo na code. If you're using Excel, tapos line by line nyo ginagawa yung pagpili ng bagong interval, so siguro hindi nyo siya ma-recycle unless naka-macro kayo or meron kayong program na sinulat on Excel, nag-VBA program kayo kay Excel, then baka hindi nyo mukhang hindi nyo siya masasalvage pag hindi kayo nag-macros or VBA. So kailangan yung gumamit, ulitin yung proseso na mano-mano pa rin kay Excel. That's why I suggest that you write a simple MATLAB or a simple Python code for your program. Siguro, yun. So, any questions ba? Ano palang ginamit nyo? May mga sino yung mga gumamit ng Excel? Tingnan nga natin show of hands.
Oh, there's no shame in doing Excel. I don't care paano niyo siya nagawa, basta meron kayong nagawa. So wala namang requirement na fancy programming language yung gamitin. So kung nag-work kay Excel, then okay. Alright? Paano niyo siya ginawa kay Excel? Inisa-isa niyo ba? Yung gusto mag-share. Okay, plano daw ni Daryl mag-Python or Excel. Mano-mano daw si Carla. And or po pala to compare. Yeah. You can play with kasi may logical din naman na may logical operators din naman si Excel. May if tapos and or yung si Excel na if ganito yung value or ganito yung kung true itong inequality na to, then ito yung value dapat dun sa current cell. So, pwede nyo siyang gamitin. So, pero for now, kung talagang di nyo pa siya naaaral at gusto nyo lang ma-survive yung first part ng Exer, then it's fine. Wala namang grade kung efficient yung program na ginamit nyo, no? Titingnan ko kung ilang iteration yung inabot. Ilang iteration yung inabot ng sa inyo? Let me see. Nasaan ba yung answer key kong ginawa? Sulat ko na yung answer key nito 3 weeks ago yata, nung masipag pa ako. So, tingnan ko. I think less than 10 ba? Hindi pa naman umabot ng 100, no? Let me see. 175. Yan. Kapag ka interval-based method, I think at least dun sa dun sa niran ko na problem kasi iba-iba nga pala tayo kasi yung last 3 digits nung initial investment ay nakadepende sa last 3 digits ng student numbers natin. So sa student number ko, inabot ako ng 31 iterations sa interval-based inabot ako ng Hindi pala sa function value based pala ako inabot ng 31 iterations. Sa interval based method, hindi ko matandaan kung ilang iterations yung inabot ako. Pero 10 to the minus 6, madali naman siya i-compute. So dapat yung b sub n minus a sub n, so that's going to be b minus a all over 2 to the n should be less than 10 to the minus 6. So, ilan ba yun? 19 iterations ba? Or something like that? Medyo marami pala, no? Kawawa yung mga mag-Excel. Pero you can do that. Madali lang naman siyang gawin. Yun nga lang, ilang beses mong gagawin yung same thing. Pero that's fine if for now you're not confident or you think it will take you more time to write a program for it, then go with Excel. Pero I suggest magsulat na kayo ng program or pag-isipan nyo na kasi pwede nating gamitin yung structure ng program nyo sa bisection para sa pagsulat ng regular falsi at sa pagsulat ng mga susunod na methods. Alright? Ng mga modified regular falsi methods. Right? So, okay, may mga nag-Excel. So, sino naman yung may mga program na? For instance, halimbawa sa MATLAB. Sino yung may MATLAB codes na? Dito ko nag-message si, oops. Okay. Let's see. Isip ko kung papakita ko yung code ko eh. Let's see. May nag-message sa akin pero hindi ko pa siya mabasa. Or chat ba yun? Or let's see. Okay, sino yung mga nagplaplano na gumawa ng MATLAB code?
Or baka hindi ko lang nakikita yung reactions niyo sa aking screen. Super bagal ng internet ko. But I hope hindi ako masyadong choppy. Naririnig niyo yung discussion. Okay. May isa nagtanong eh. Sorry, hindi pa naglo-load yung message. Let me see. Tingnan ko sa phone ko kung makita ko. Okay. Okay lang po ba magpa-check ng code? Yeah, pwedeng magpa-check ng code. Si ano to? Sino ba to? Si Eliseo Miguel. Sorry, hindi ko alam yung nickname up. Pero sige, pwede magpa-check ng code. Siguro, kung gusto niyo to maintain your privacy, I can create a breakout room. Tapos, siguro kung may magpapa-check ng code, isa-isa kayong pupunta doon sa breakout room. Tapos, magjo-join ako doon. Tapos, pwede kayo mag-share screen doon sa breakout room. Alright? And then the others can remain on the meeting. Kung gusto niyo magpa-check, pipila na lang kayo kung sino yung unang gustong pumasok doon sa breakout room. So doon sa breakout room, pwedeng one-on-one tayo. I-share nyo sa akin yung screen nyo o yung code na sinulat nyo para makapag-comment ako or kung meron kayong hindi sure doon sa lines ng code or tumitigal siya or what, pwede kong tingnan. Alright? But hopefully MATLAB code kasi hindi ako masyadong sanay sa syntax ng Python. Pero if you're doing Python, just you can walk me through the steps kung ano ibig sabihin ng mga syntax, then I will try to help you. All right? So gawa ko ng breakout room. Paano ba gumawa ng breakout room? Okay, okay, breakout rooms. Sige, lagay kita dun sa breakout room, Miguel. And then I'll join you shortly. All right. Ngayon ko pa lang din gagamitan yung breakout rooms ni Teams. So, hindi ko pa rin siya gamay. Sige, pag-eksperimentohan natin. So, while we're setting up the breakout room, any other questions? Generic questions? So, if you want to consult your code in the breakout room, so kindly put down a comment dun sa chat box para alam ko kung sino yung susunod na papasok dun sa breakout room. Alright? So, kung wala pang generic question, then puntahan ko muna si Miguel dun sa breakout room. And then I'll go back here once we're done with Miguel. Alright? While I'm on that consultation, so I hope you're doing your exercise right now. So try nyo siyang isulat and yeah, pwede nyo pa-check sa akin. Yeah. Okay. Hold on. Paano ko papasok dun sa room ni Miguel? Hirap ng ano. Let's see. Paano ko papasok sa breakout room? Maybe I can assign myself. Hindi, room 3. Damn it.
Okay, hello guys. I hope I'm back ulit. So any questions? Anyone who would like to consult anything? Pabalik ba si Ellis? Naputol kasi ako sa gitna ng breakout session namin. Pero alam ko nakabalik na siya. How do I? Meron bang may tanong or clarification gustong i-consult? Okay. Okay, wala pa naman daw sabi ni Charles. So I take it that everything is going fine so far. Everything is going well. Okay naman yung problem. I hope the problem is clear kasi minsan when usually i-analyze yung situation. But I hope you guys are familiar with the problem already. So yung hinanap natin yung interest rate, yung monthly interest rate. Which I think is a nice exercise kasi makikita natin yung yung parang utility ng ginagawa natin. I mean, kung ikaw ay nagpaplano para sa retirement mo, age 25 ka, tapos hanggang 10,000, around 10,000 pesos na yung kaya mong i-invest from 25 years old to 60 years old, naghahanap ka ng investment fund. Pero ang target mo pag nag-retire ka at age 60 ay makakuha ng 50,000 monthly na parang pension after paying so much during your working years. So, anong investment yung hanapin mo? Anong klaseng sang bangko ka pupunta para ma-invest yung money mo para makakuha ka ng 50K from 60 years old to what is it? 80 years old para makuha mo yung 50K a month. So maghanap ka, ano dapat yung interest rate na hanapin mo in the market. So, yeah. Kaya naganda na ako dun sa problem. So, kaya maganda siyang paglaruan. Please, pwede bang magpa-check na Python code? Yeah, sure. Let me see. Gagawa lang uli ako ng breakout room. Kaya lang, hindi ko na alam kung paano siya gawin. So, nawala na siya. Ayun, finally, nakalabas na yung breakout room. Kasi nawala yung button kanina. See breakout rooms. Nandun pa pala si Miguel. Sige, Therese, pasok ka dun sa room 2. Kaya niyo bang pumasok sa breakout room ng manually or kailangan ko yung i-assign? Hindi ko po alam kung paano papasok, sir. Sige. Assign na lang kita para ma-force ka na pumasok. Sige po, thank you. Alright. Assign kita sa room 2. Okay. I'll join you shortly. Okay. Tapos, kaya madali dun sa room 1.
Okay, opening pa pala yung room, Therese. Hindi ko pala siya na-open. Kailangan pala siyang i-open bago ka mapasok. Ayan, nakapasok na si Therese. So kung magko-consulting kayo ng code, mag-reserve na kayo sa chat box para kayo na yung susunod. Pero puntahan ko si Therese. Tapos balik ako.
Alright, so I'm back. Meron ba kayong tanong? Mukhang easy yung Exer 1.1 ah. Uy, tumatawa si Charles. So mukhang nadalian nga kayo, no? Hindi. Pero narinig ko, ginawa niyo na pala to sa sa AMAT 152. Kasi usual nga siya, usual introduction to programming exercise ang bisection method. Kasi if then or while statement yung ginagamit. So pwede niyo i-recycle yung ginamit yung code mula doon. Okay. So So meron akong gustong attend na meeting kasi hectic ng schedule namin ngayon. Apat na meetings yung yung naka-schedule ngayon. Though excuse naman ako dun sa dalawang meeting, yung isang 1 to 2:30 at saka 2:30 to 4 kasi may klase nga tayo. Kung wala naman kayong tanong, isip ko kung makaka-attend ako dun sa kabilang meeting kasi medyo importante yung 2:30 to 4 na meeting. So, if you guys will not have any questions, then baka lumipat ako ng meeting 2:30 to 4. Pero I can keep this window open. Tapos kung may question kayo, mag-spam lang kayo dun sa chat para mapansin ko. Babalik ako dito. Kasi medyo importante yung meeting ko ng 2:30. Though excuse nga ako dun, pero may gusto akong sabihin dun sa kabilang meeting. So, baka kailangan kong umalis. Pero kung may tanong kayo, I will stay. All right? I can stay with you until 4 kung may tanong kayo. So, na-email ko na naman yung concerns ko about the meeting. Pero iba pa rin pagka umattend ka personally sa meeting. And then if you don't have any questions or you don't foresee any problem, then para makatipid kayo ng data or kung nagpo-program kayo, nahihirapan mag-run si computer nyo kasi naka-Teams tapos naka-MATLAB or naka-Python pa kayo, you can leave the meeting. Hindi naman required yung attendance, pero yeah. And then if you have questions, pwede nyo akong i-chat until 4 p.m. I'll try to answer as immediate as possible kasi nga bayad nyo ako from 1 to 4 p.m. Para lang makasave kayo ng data, you can close this call and then send me a chat via Teams kung may questions kayo, and then I can reopen a meeting for you or reopen the meeting for you. Yun. Ilat mo si tumadag sana pala yung mga messages. Kumusta naman yung Kumusta naman yung Exer? Okay lang ba pa kung ganyan kahaba or kahirap, quote unquote, yung Exer? Kahit feeling ko nadadalian kayo. Hopefully yung 1.1 supposedly 3 hours, yung gugugulin nyo, yung 1 to 4. Pero ang daldal ko kasi sa lecture, hindi ko tuloy natapos yung regula falsi. Dapat natapos ko yung regula falsi sa lecture nung Wednesday. Pero hindi ko alam kung ba't hindi ko talaga natatapos. So, yon. Kaya na-move yung 4 and 5.
And then what do you think about yung natitirang items? Do you want to do it within the week or gusto niya sabay na lang siya sa Monday? Kung ano man yung cover natin sa Module 3. Or hindi nyo pa alam? Let's see. Yeah. Okay. Yeah, siguro nga. Sige, sabay na lang natin next week kung ano man yung ma-cover natin this week. Kasi malamang hindi ko na naman matatapos yung Module 3. Though uploaded na pala yung Module 3, so I hope you guys were able to access it. Then sabay na lang natin, no? So ika-cut off na lang natin. So yung Exer 1.2 kasi, kung hindi natin matapos yung coverage sa lecture, but I'll try my best na wag masyadong madaldal sa lecture. Sa magiging 1.2 plus yung part B. Pero kailangan nyo yatang itago or kailangan nyo mag-refer sa sagot nyo sa number 4 para dun sa number 6. Kasi sa number 6, pinapa-compare ko sa inyo yung kung ano yung pinakamabilis na kapagbigay ng estimate that satisfy the function value-based iteration between the classical regular fallacy and the Anderson regular fallacy at saka yung bisection method na may function value-based tolerance. So, kailangan nyo yung sagot nyo sa number 4, at least yung number of iterations that you needed to run for item number 4 para masagot nyo yung item number 6. Kasi i-compare nyo yung sagot nyo sa 4, 5 para masagot yung number 6. So, and the nice thing about online classes, soft copy yung pinapasa nyo. So, siguradong meron pa kayong file or meron kayong copy ng sagot nyo sa number 4. Okay? So, siguro ganun na lang. I'll mention it on Wednesday sa lecture na yung 5 and 6 ay kasama na lang ng whatever exercise will be due on Monday. Okay? Pero yun nga, pero as much as possible, pakisimula na yung 5 and 6 kung kakayanin naman after nating ma-discuss yung regular fallacy. Para sa Monday, wala pa palang kopya sa tablet ko ng Module 3. Pero yung Module 3 kasi ang laman niya ay iterative methods. So yung iterative methods naman ay madali siyang gawin. Sa Excel ko lang siya ginawa para dun sa module. Kasi isang higit lang kay Excel nung formula, makukuha mo na yung iterative scheme. Okay, madali lang siyang i-program. Though mahaba yung discussion kasi yung theory ng iterative methods ay medyo involved. So magandang pag-aralan kung bakit nag-work yung iterative methods na i-discuss natin. Pero otherwise, ang dali niyang i-implement talaga. So kay Excel, one-liner formula sa isang cell, tapos i-drag mo lang siya, makukuha mo na yung iterations. Kaya lang, math majors tayo, so kailangan nating matutunan bakit gumagana itong mga methods na to. So yun yung titingnan natin this week. Okay, and that said, dahil one lecture meeting behind na tayo. So, ibig sabihin ay yung 2 additional weeks ng semestre ay may 4 meetings tayong makukuha galing doon. So, 3 na lang yung buffer natin. So, hopefully hindi na siya mabawasan. So, baka hindi na ako magdagdag ng topics. So, siguro itong topics na lang na to, tapos buffer na lang talaga natin yung 2 meetings.
Okay, so do you guys think you will have any other problems? Mag-to 2:30 na kasi. But, sige, may tanong si Elise, kaya lang di pa lumalabas sa screen ko. Try ko sa phone ko kung makikita ko na siya. Okay, yeah, nakita ko na siya sa phone. Okay, so dun sa problem, ito pala, maganda yung tanong ni Elise. Kailan po mag-start siyang mag-deposit? January 2022 or Feb 2022? Ang nasa isip ko ay, ang first deposit niya ay January 2022. Paano niyo siya in-interpret? Kasi sa isip ko ay nag-deposit siya ng January 1, 2022. So, nag-deposit siya ng January 1, 2022. Doon siya una nag-invest ng 10,000 plus pesos. Tapos noong January 31, nag-earn na siya ng interest, yung una niyang deposit. Tapos February 1, magde-deposit uli siya ng 10,000 plus. Tapos February 28, kikita na yung balance niya as of February 28 ng additional R% interest. And so on. Tapos, magbe-birthday uli siya ng... Tapos, ang huling deposit niya ay December 1, bago siya mag-80 years old. So, siya ay December 2101. Tama ba? Tama pa interpretation ko. Ganun din ba yung interpretation niya? Yan ko yung answer king ginawa ko. Hold on. So ano yung M nyo? Ilang months siya naghulog? Ilan yung ano? Ano yung sagot niyo? Sige, okay lang yan. Mag-share tayo ng mga sagot. Compare values. Ano yung value ni M na ginamit niyo? M ay yung number of months na nagbayad siya, no? 420. Yes, 420 rin yung ginamit ko. Sa 420 ba, ibig sabihin na nag-deposit na siya ng January? January, February, March. Okay, good. So 420 rin yung ginamit ko. Alright? And then ano yung N? Number of ilang months siya makaka-receive ng payout. Okay, yeah, parehas tayo, Charles. 240 rin yung ginamit ko. Good. And then, kailangan ko i-close yung chat bubbles kasi it's kinda annoying. Okay, good. Okay, good. So, yeah, pare-parehas pala tayo ng values. Pero actually, kahit hindi naman siya malaking bagay, it's not a big deal. Medyo mababago lang ng konti yung sagot nyo. Pero kasi ang gagawin ko naman, kaya ako tinanong sa number 1, naisulat nyo yung model para makita ko kung ano yung parameters nyo ginamit. Kasi iraran ko rin naman yung sagot nyo dun sa program na sinulat ko for the bisection method using the inputs that you provided, using the parameters that you provided. Kaya crucial na lagi nyo sinusulat ano yung equation na ginamit nyo, ano yung basis nyo dun sa solution. Kaya sinulat ko sa number 1, kailangan yung isulat yung governing equation para makita ko yung value ni M, ni W, ni D, at saka value ni N na ginamit nyo. Tapos kung medyo merong crucial na mistake doon ko kayo maminusan. Pero iraran ko pa rin yung program nyo base dun sa parameters na ginamit nyo para hindi kayo mabawasan ng points dun sa mga susunod na tanong. Kasi napaka-unfair na, halimbawa, nagkamali lang kayo ng sagot kay number 1. Nagkamali kayo ng value ni N. Alright? Nasagot nyo 220 lang. 240 pala siya dapat. Unfair na i-zero ko na kayo dun sa number 2, sa number 3, sa number 4, sa number 5. Alright? So, mamaminusan ko lang kayo possibly kung napaka-crucial ng value ni N sa problem number 1. And then I'll check your answer
assuming na tama yung sagot nyo kay n. So, kung ano yung value ni n nyo, yun yung ilalagay ko sa program ko, yun yung irarun ko para ma-replicate yung data nyo. Okay? Pero kung dito naman katulad nitong problem na to, hindi naman ganun kalaking ka-crucial yung isang buwan na difference. So, baka hindi ko na kayo minusan sa 1. Gusto ko makita kung ano yung parameters na ginamit nyo. Alright? So, I hope that is fair. Kaya minsan, medyo natatagalan ako mag-check. Kasi, number 1, usually yung mga exercise, pag ako yung nagsusulat ng exercise or problem set, usually, hindi siya pare-parehas for everyone. So, may mga parameters na mababago person to person. Tapos, babasahin ko yung solution nyo. Kaya gandahan nyo yung kwento nung problem nyo. So, hindi basta data lang. So, sagutin nyo lahat ng questions dun sa problem. So pag meron ako dyan tinanong halimbawa na how many iterations you used, tapos nakalimutan nyo siyang sabihin, siguradong mamaminusan kayo kasi hindi nyo nasagot yung hinihingi kong tanong. Alright? So pay attention to all the questions in the problems, all the instructions there per item. So yun yung mga hanapin ko. Tapos, yun, ano pa nga ba? Gandahan nyo yung kwento. Yun. Kaya binabasa ko kasi siya talaga kaya medyo natatagalan ako sa pag-check minsan tapos iraran ko pa yung simulations nyo kung medyo duda ako dun sa results. I-rerun ko, i-recreate ko yung data nyo using my own program. So, yun. Pero hopefully mabalik ko to within a week. And then I think I promised in the lecture that I will upload the answer key Thursday nga ba or Friday this coming week. So, para makita nyo rin siya kagad, just in case hindi ko siya mabalik ng maaga. Okay. But again, you can please access the answer key page only after you have submitted your work. Okay. Pag hindi nyo pa nasa-submit yung work, wag nyo buksan yung answer key. Kung gusto nyo ng hint or konting guidance kung paano magsimula, mag-consult na lang kayo sa akin. Or mag-search kayo sa internet ng inspiration. Wag nyo gamiting inspiration yung answer key, alright? Okay, any other questions? So kung wala na guys, I hope it's okay. I'll end the meeting here and the recording as well. But if you're doing, you can continue doing the exercise. And then kung meron kayong problem na ma-encounter, sendan nyo lang ako ng chat kay MS Teams. Alright, dun sa chat functionality niya. Kung hindi ko mapansin, kasi baka involved ako masyado dun sa meeting, pwede nyo akong spam or sendan nyo ako ng sir, hanggang 4 p.m. Okay, kasi bayad nyo ako hanggang 4 p.m. After 4 p.m., I'll try to answer you pa rin as soon as possible, pero hindi ko na guaranteed kasi may meeting pa ako ng after 4 p.m. So, ang hectic nga ng Mondays, maraming meetings ang mga faculty members. Alright, lalo ngayong araw na to, 4 na meetings yung inatin na namin. Okay, so with that, guys, thank you for coming. And again, give me a chat kung may questions kayo. Right? So good luck sa exercise, and I hope to get them right before midnight tonight. Bye, everyone. Oh, and again, sorry for the crappy internet connection earlier. Nasayang yung oras natin. But anyway, all right. Bye, guys.